Hello everyone! Dobar dan Svima! And of course, this is Liz and welcome back sa ating channel. And for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Christmas bonus. Dahil nga, di ba, Christmas season na. So lahat ba ay nakatanggap na ng Christmas bonus o kaya ng 13-month pay, lalo sa Pilipinas? Magkano nga ba ang natanggap nating Christmas bonus for this year? Let's go! Mataas ang aking energy today dahil ako'y nakatanggap ng bonus sa aking amo. So yun nga, marami sa mga companies na hindi naman nagbibigay ng bonus, pero sa company ko this year ay nagbigay siya. Thank you Lord. Dahil last year, habang nasa Pilipinas ako guys, wala akong natanggap. As in zero, wala talaga. Nag-aabang ako ng Christmas bonus pero wala ako talagang na-receive. So di ko alam kung nakalimutan ni amo ko or sadya naman kasi talagang hindi siya nagbigay. For the information of everyone, hindi mandatory na magbigay si company ng Christmas bonus dito sa Croatia, guys. Nakadepende na lang ito kung si employer mo ay masyadong mabait at malaki ang kinita. Nagsishare ng blessings sa Christmas season. Pero hindi po lahat ganoon, guys, ha. So, yung iba dyan, sa mga kababayan natin na nandito sa Croatia na hindi nakatanggap, so, wala eh. Ganon talaga minsan ang buhay. Minsan kasi ang mga company natin medyo tight or yung iba naman talaga is hindi gaano kumikita. Kaya hindi rin sila halos nagsishare ng blessings nila. So yun nga, thank you Lord at nakatanggap tayo at nabigyan tayo this year. Sa mga nagtatanong guys, magkano ang na-receive ko? So sabihin ko na, dahil mataas talaga ang energy ko today. So, nasa around 20 to 21,000 pesos. So, it's 350 euros na ibinigay niya na pamasko. Yun nga lang kasi, yun nga sabi ko nga sa inyo, hindi ako nabigyan last year. Pero nung previous years naman, nabigyan niya ako. Same amount din. Pero last year wala, ngayong year na to meron. Malaking bagay na rin ito guys, lalo at marami tayong pinagdadaanan ngayon sa Pilipinas na marami tayong mga kapamilya na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok, syempre. So kahit papaano naman nakapag-abot-abot tayo, hati-hati lang. Marami din naman kasi talaga tayong gastusin, lalo't ang last kong work ay October pa. So ngayon nga nakabakasyon tayo, pero sad to say kasi last year hindi naman ganun kaganda yung kita natin dahil nga mahirap ang naging sitwasyon. Hindi siya ganun kaganda compare dun sa mga nakaraang taon. So medyo mahina ang turista this year. Kasi nga naman guys, sobrang nagmahal kasi ang Croatia. Sobrang taas na ng mga bilihin dito ngayon. Compare doon sa hindi pa kami nagpalit ng currency. So, dapat aware kayo niyan ha, sa mga gustong mag-apply dito sa Croatia. Dapat aware kayo sa mga rules, sa mga cost of living dito, sa mga gastusin, para hindi kayo magulat. Kung magtatanong naman kayo kung meron ditong 13-month pay, wala pong ganun dito guys ha. Pilipinas lang yata ang nagpauso ng ganun. Kahit kasi sa Middle East walang ganun eh. So, dito sa Croatia, bukod sa Christmas bonus na matanggap mo, meron din kaming natatanggap na Easter bonus. Yun yung sa Holy Week. Usually binibigay yun halos kasabay o sinasabay ng sahod. So, di ba maganda na may Christmas bonus ka tapos meron ka ring Holy Week bonus. So, yun naman din yung parang share the blessings naman ng mga employer natin. So, mostly naman sa mga tatlong company na napagdaanan ko dito, nagbibigay talaga sila. Hindi man same amount, syempre, depende kasi yan sa kita ng company. Pero, nagbibigay sila kahit pa konti-konti. So, kung nagpapala ka magpunta ng Croatia, di ba maganda naman, kahit pa paano may na-receive tayo ng mga bonus, guys. At ihahabol ko na lang din sa mga nagtatanong ng mga gratuity. So, wala pong ganun dito, guys.
Walang end of service dito mga kabayan ha. Baka magulat din kayo kasi marami akong nababasa na yun nga, wala daw palang gratuity dito. So beforehand, bago kayo mag-apply dito sa Croatia, dapat alam niyo yan na wala ditong gratuity. At syempre, hindi po lahat ng mga amuhan nagbibigay ng ticket. Depende yon sa employer nyo guys. So dapat aware din kayo bago kayo mag-apply dito sa Croatia para naman walang pagsisising mangyayari ha. Marami naman tayong mga groups dyan. Pwede kayong magtanong-tanong doon, mag-join sa mga groups. Or marami naman ding mga vlogger na tulad ko dito sa Croatia na nagbibigay ng mga information about dito. Don't hesitate to ask us. You can always reach out. Kahit kanino kayong mga vlogger dito, magtanong po kayo yung mga about dito sa Croatia. Libre naman po yung serbisyo namin sa inyo. Wala pong bayad magtanong. At sasagutin po namin hanggat kaya namin sagutin yung mga katanungan nyo guys. Kasi nga, lalo ako, ang purpose ko is makatulong sa mga gustong magpunta dito sa Croatia to give you information about dito sa Croatia as much as I can, as much as I know. So, yun yung aking mission, bakit ginawa ko itong channel na to para makatulong po sa inyo. So, sa next videos natin, i-cover natin yung mga deductions and of course, kung magkano ang salary. Depende ito sa magiging position mo guys ha. Yung may sinasabi kasi tayo dito na basic salaries. So, meron din namang above basic. So, i-discuss ko sa inyo kasi hindi ako nasa basic salary lang. Above basic po ako. So, i-discuss ko sa inyo yan sa next kong mga videos. And of course, ang mga deduction din is i-discuss ko rin sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga deductions dito sa ating mga salary. Once again, ang topic natin today ay about Christmas bonus. Alam ko naman na naho-homesick kayo, tayo, dahil malayo tayo sa pamilya sa Pilipinas. Dasal-dasal lang dyan sa mga hindi pa naka-receive ng bonus ha. Baka sa susunod ng Christmas may ma-receive na kayo sa inyong mga employer. Before kong tapusin ang aking video, of course guys, mag-share lang ako sa inyo ng kunting mensahe about Christmas. You know guys, Christmas is about giving, it's not about receiving. So, share love. It's not all about the gifts, but the prayers, love to your families, love to your loved ones, to your friends. So, yung naisip nyo sila at wini-wish nyo sila ng Merry Christmas, it counts guys, the thought that counts. Hindi yung value or ano pa man ang ibinibigay ninyo. Yung pag-exert natin ng effort at ng pagmamahal dun sa ating binibigay sa kanila. That's what matters most. So, I hope this Christmas season will give us happiness, good health, and of course, prosperity for the next years ahead. Merry Christmas everyone, from my family to yours. Maligayang Pasko mga kabayan. At dito sa Croatia, ang pag-greet ng Christmas is Sretan Božić. So, ganun siya sinasabi, Sretan Božić. So, Sretan Božić everyone and to your family here in Croatia as well. And that's all for today. Kung meron pa kayong katanungan regarding dito sa Croatia sa pag-a-apply, mga documents needed, or yung mga rules dito guys, anything about information here in Croatia na kaya kong sagutin, I will answer you. Just comment down below. And of course guys, kung bago ka sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, like, comment, and share. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year. Bye!